Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Sinabi niya, natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay, hindi siya exclusive sa isang religion lang, hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number one dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text, okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament, makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi libraries, okay? That's one book. Number two is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi dun sa raw materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God. Okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why, when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo. Okay? So, those two books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source. Okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is an ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya.
kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ng Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon, si Yeshua or ang mga propeta ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go deep, then download yung mga PDF, marami yan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Sinabi niya, natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay? Hindi siya exclusive sa isang religion lang. Hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo
na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo. Okay? So, those 2 books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source. Okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is a ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So, if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so, majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So, ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So, doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ni Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon si Yeshua or ang mga propeta ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact,
gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pang-aalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pang-aalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin, sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pang-aalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go deep, then download yung mga PDF, marami niyan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Sinabi niya, natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay? Hindi siya exclusive sa isang religion lang. Hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo. Okay? So, those 2 books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source. Okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching.
The Tao Te Ching is a ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ni Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon, si Yeshua, or ang mga propeta, ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin, sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go deep, then download yung mga PDF, marami niyan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay,
Mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Sinabi niya, natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay, hindi siya exclusive sa isang religion lang, hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi Libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra Materials. Kasi doon sa Ra Materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo, okay? So, those 2 books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source, okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is an ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So, if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so, majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So, ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So, doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua
yung mga religious leader back then, sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees, sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa nilipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ng Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon, si Yeshua or ang mga propeta, ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go dig deep, then download yung mga PDF, marami niyan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay? Hindi siya exclusive sa isang religion lang. Hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text
Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi Libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo, okay? So, those two books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source, okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is a ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So, if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so, majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So, ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So, doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ni Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon si Yeshua or ang mga propeta ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng
libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go deep, then download yung mga PDF, marami niyan, or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay? Hindi siya exclusive sa isang religion lang. Hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo. Okay? So, those 2 books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source. Okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is an ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu.
So if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun eh. That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ni Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos or pinadala ng Diyos na yon si Yeshua or ang mga propeta ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go dig deep, then download yung mga PDF, marami niyan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Sinabi niya, natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin.
So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religions, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay, hindi siya exclusive sa isang religion lang, hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament. Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan mo, sarili mo lang yung ang sinisira mo if you try to destroy the other people and also nature. Pag sinira mo yung nature, you're also destroying yourself. Kasi nature gives you life. If nature gives you life at sinira mo yung nature, then sarili mo yung sinisira mo. Okay? So, those two books, napaka-importante kasi it tells you about the real relationship with the one true God, with the one true source, and our relationship with the one true God and one true source. Okay? And yung pangatlong libro na napaka-importante or mahalaga para sa akin is the Tao Te Ching. The Tao Te Ching is an ancient Chinese book na teachings ni Lao Tzu. So, if you're familiar with Lao Tzu, if you understand Taoism, so, majority ng mga teachings ni Lao Tzu, makikita mo doon sa Tao Te Ching. So, ano bang tinuturo ng Tao Te Ching? Anong tinuturo sa Tao Te Ching? Anong tinuturo ni Lao Tzu? So, doon mo makikita lahat ng wisdom ng mga Chinese wisdom and including yung wisdom ng mga Taoist. Wisdom ni Lao Tzu. So kung kilala nyo si Lao Tzu, malalaman nyo kung gaano ka-wise yung kanyang mga sinasabi and so on. Now, marami pang book akong may recommend pero those are the top 3 na masasabi kong para sa akin, marami kang matututunan or marami kang magigising ka sa katotohanan, magigising ka sa reality nitong mundo. So it's a spiritual book. Bakit spiritual book? Kasi ang mga spiritual book, nilikha talaga yan para makabreak tayo sa matrix. Yun ang totoong intention ng spiritual book. The problem is, yung mga mainstream religion, kinurap nila. Imbis nang palayain tayo sa matrix, palayain tayo sa illusion, palayain tayo sa deception, kinulong nila tayo gamit yung kanilang mga teachings, okay? And in fact, yan yung reason kung bakit nakabangga ni Christ, ni Yeshua, yung mga religious leader and yung mga imperialist noong time niya. Kung if you study the New Testament, makikita mo doon na nagkaroon ng sigalot or binatikos din ni Yeshua yung mga religious leader back then. Sila yung mga Pariseo or mga Sadducees, mga Pharisees and Sadducees. Sila yung mga religious leader ng time na yon. Tinawag pa nga ni Christ na House of Satan, yung pinagsasambahan nila, which is yung synagogue. Kasi mga Hudyo yun
That's why, yan yung reason kung bakit galit na galit ang mga Hudyo kay Christ. Until now, until in this moment, i-research nyo to, until in this moment, galit po ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Ang tingin nila kay Jesus Christ ay rebelde. Ang tingin nila sa nanay ni Jesus Christ, ni Yeshua, si Mary, or si Mother Mary, ang tingin nila is babae mababa ang lipad. Kasi nga, nagkaroon ng anak si Virgin Mary nang wala siyang asawa. Kaya masama po ang tingin ng mga Hudyo kay Yeshua because yung mga religious leader na yan, ng mga Jewish religious leader na yan, kinalaban ni Jesus Christ during his time. Kasi ang gusto ng Kristo, palayain ang tao sa manipulation at illusion ng mga religious leader at ng mga imperialista or ng matrix na tinatawag. Pinadala ng one God, ng source, ng monad, na Brahman, ng Almighty, ng Allah, ang Diyos, or pinadala ng Diyos na yon, si Yeshua, or ang mga propeta, ang mensahe para gisingin ang mga tao sa illusion and delusion nitong mundo na ito. Dahil ang mundo na ito ay nababalot sa illusion at delusion ng Diablo. Okay? In fact, gusto ni Yeshua na lumabas tayo sa pangalipin. Ayaw ni Yeshua na maging alipin tayo. Kaya kapag sinabi ng libro mo or ng religion mo na alipin ka, or magpaalipin ka sa religion, palipin ka sa gobyerno, palipin ka sa pera, gaya ng nakalagay sa Bible na magpaalipin ka sa slave masters. So kapag sinabi ng mga religious leader mo na magpaalipin ka, mag-isip-isip ka na kasi hindi yan ang mensahe ni Yeshua. Hindi yan ang mensahe ng mga ascended masters. Ang mensahe ng mga ascended masters ay lumaya ka sa illusion at palayain ka sa pangaalipin kasi hindi ka alipin. Okay? Servant ka, hindi ka slave. Okay? Magkaiba po ang servant sa slave. Pag sinabing servant, ikaw ay naglilingkod. Bukal sa loob mo ang paglilingkod. Yun ang ibig sabihin ng servant. Nagsisilbi ka. Ngayon, pag sinabing alipin ka, ibig sabihin, sa pilitan kang pinagtatrabaho, sa pilitan kang pinapagawa sa iyo ang isang bagay na ayaw mo. Yun ang ibig sabihin ng pangaalipin. Wala kang choice. Alright? So yung mga libro na binanggit ko, pwede nyo aralin, pwede nyo i-download, or pwede nyo itanong sa ChatGPT, or meron ng AI rin ang Facebook ngayon, yung Meta AI, diba? So pwede nyo na rin itanong yung mga libro na binanggit ko para malaman nyo yung buod, summary, or kung gusto nyo, if you want to go dig deep, then download yung mga PDF, marami niyan. Or bumili kayo ng mga hard copy. Maraming salamat sa time ninyo. Always seek the truth because the truth shall set you free. Peace. Hello, I really love watching your videos. Pwede pakilatag po ang mga sources, books kung saan nyo pinagkukunan ng knowledge nyo po. Okay, mga brothers, sisters, magandang tanong ito. Natanong niya sa natin, kinukuha yung mga informations, knowledge na sinishare natin. So, marami actually sa totoo lang kasi I practice omnism. If you understand what omnism means it is a philosophy kung saan you seek the truth in all spiritual discipline, including religions, including science. Kasi ang science kasi ngayon, mahabol na rin sila sa spirituality with the birth of the quantum physics kung saan pinapaliwanag na rin nila yung quantum mechanics kung saan mayroong connection siya sa spirituality or the non-physical phenomenon or the non-physical world. So omnism, you collect all the information from different spiritual disciplines including religion, Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, Sufism, Taoism, ano pa ba? So these are all mga religions na pwede mong pagpulutan ng information at merong mga katotohanan dyan, okay? You can see the truth everywhere because the truth is universal. Okay? Hindi siya exclusive sa isang religion lang. Hindi siya exclusive sa isang scripture lang o sa isang libro lang. It is universal, okay? So, if you have that mentality and you can connect the dots, then you can see the entire picture. Now, meron akong tatlong mai-recommend sa inyo na libro kung saan makikita mo talaga yung truth. And number 1 dyan is yung Nag Hammadi. Nag Hammadi is the Gnostic text. Okay? It is a book kung saan nakasulat yung mga esoteric and mystical teachings ni Jesus Christ. Okay? Yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, na mas malalim compared dun sa New Testament.
Makikita nyo doon, okay? Specifically sa Book of Thomas under the Nag Hammadi Libraries, okay? That's one book. Number 2 is yung Law of One, okay? Yung Law of One ni, Law of One ni Ra, okay? Yung Ra materials. Kasi doon sa Ra materials, pinag-usapan din doon yung oneness with God, okay? Pinag-usapan din yung oneness with God and oneness with all creation. Ibig sabihin, we are not separated, we are one, and we are connected to each other. That's why when you hurt somebody, you're just hurting yourself. If you engage with war, you're just hurting yourself. Sarili mo lang yung sinasaktan.